Let us open our Bible on Psalms chapter 40, verse 5. Praise the Lord. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to us ward. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Yes. Kung atin pong na-appreciate at atin pong nako-consider ang mga wonderful works of the Creator of the universe, even of all things, kung siya'y ating nako-consider at na-appreciate, ay ating i-consider din na sa atin, napakarami niyang plano sa buhay natin. Napakarami niyang thoughts dito sa atin. Dahil tayo yung nilalang ng Diyos, little lower than the angels. Bakit nagkaroon ng matawag nating little lower? Medyo mababa lang kunti sa angels. Dahil sa ating physical body, which is temporal, while the angels, they are spiritual, spirits. They are eternal. Yun lang ang nagkaroon ng difference. But time will come, we shall be having the same category with the angels. That is why Paul said, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya, therefore, sa buhay po natin, kung meron mang pupuri, kung meron mang mag-consider sa kadakilahan ng ating Panginoon Diyos, ang tao ang dapat maghayag nito. Ang tao ang dapat magluwalhati nito, magdakila sa Diyos dahil tayo ay pinagkalooban niya ng katotohanan para malaman natin ang lahat anong meron tayo sa naglalang sa atin, saan tayo patungo afterwards if we have done the will of God. At the same time, saan tayo patungo afterwards if we disobey God. Pinaalam ng Diyos sa atin yan. Wala namang kaibahan sa mga angels eh. Ang mga angels, yung mga obedient, they remain in their blessedness. Yun namang mga disobedient, rebellious angels of God, ganoon din. Cast down or demoted and are reserved for eternal damnation. There is no such difference. Kaya, therefore, sa buhay natin, let us follow after the footsteps of those angels who are faithful and remain loyal to their Creator. Habang nandito pa tayo sa sanglibutang ito, let's do it as what they have did, no? O as what they have done, kung ano yung ginawa nila. Kaya sinabi dito, many, O Lord, my God, are thy wonderful works which thou hast done. Thy thoughts which are to us ward. Yung isip niya nakatuon sa atin. They cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. So much privileges, so much we could say, itong tinatawag na kanyang igagawad sa atin, i-render sa atin. Kaya, ano pa ang dapat nating i-consider? Maliban sa lahat o sa rami ng ginawa niya, sa raming nilalang niya, kasama na tayo doon at yung kanyang isip para sa atin ay napakarami din. Ano pang makonsider natin sa Diyos? Para wag na tayong mawala sa Kanya, wag na tayong hihiwalay sa Kanya. Basahin natin ang Psalms 136 verse 4. Praise the Lord. To him who alone doeth great wonders, for his mercy endureth forever. Totoo po yan. Bagamat sa sanglibutang ito ay may mga tao na ayaw mag-recognize that there is God who made the universe.
Ang gusto nilang ipalabas, the universe were created through a big bang, not by one who is being called the Almighty God, the only God, the Creator of all. Bagamat ganun pa man, sinabi pa rin dito, His mercy endureth forever. Yung awa ng ating Panginoong Diyos nandyan pa rin. That is why sometimes God is being mistaken. Sabi ng mga tao, sabi ng lolo, ng lola ko, babalik na ang Diyos. End of the world na. Bakit hanggang ngayon the world is still there and nandyan pa rin ang mga tao, buhay pa rin. Hindi nila alam na hindi ibig sabihin nagsinungaling ang Diyos. Hindi ibig sabihin ang Diyos is slack concerning His promises. Hindi po. But God is still showing His mercy. God is still showing His patience. God is still showing His kindness, His love, na ang tao, bigyan niya ng lugway or pagkakataon makarinig sa kanyang gospel at makapag-decide, magsisi, talikod sa kasamaan at kasalanan at sila ay maging katanggap-tanggap pagdating ng panahon sa kaharian ng Diyos. At habang nandito pa sa sanglibutang ito, sila ay maituturing natin na mga anak ng Diyos. Pero actually, sinabi dito, to Him who alone doeth great wonders. Bakit alone? Siya lang. Siya yung originator. Kung hindi siya gumawa ng hangin, walang hangin. Kung hindi siya gumawa ng araw, walang araw. Kung hindi siya gumawa ng minerals, walang bakal, walang gold, wala lahat. Kung hindi siya gumawa ng dagat, hindi siya gumawa ng lahat ng mga system, ecosystem kung tawagin, wala. Ano yung mga ginagawa ng mga inventions ng mga tao? They made airplanes, they made ships, they made so. Ang tao, hindi yan makakagawa out of nothing as what God hath made. So kung hindi gumawa ang Diyos ng minerals, walang magawa ang tao na barko. Anong gagawin nilang metal? Anong gagawin nilang ano pa dyan? At saka ang Diyos, nanggaling sa Kanya lahat ang knowledge. So, therefore, man must praise God. Man must glorify God. Dahil after na napagkatiwalaan ka dito sa mundo, na temporary, ipapagkatiwala din sa iyo ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Samantalang, ang tao, anumang inventions, anumang nagawa niya sa sanglibotang ito, and yet, he do not recognize his Creator who made him. Ganun lang. Just a quick benefits, and it is an everlasting punishment. It is just a quick pleasures of this world, but it is an endless agony. O diba, kawawa naman yung tao na ayaw mag-worship sa Diyos, ayaw mag-recognize sa Diyos, doon sa deserving, doon sa nararapat sambahin. Kasi pag yan ay ginawa natin, grabe yung isip ng Diyos para sa atin. Grabe yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya nga sinabi dyan, if we are going to count it, we cannot number them. Hindi natin mabibilang. Kung ang mga scientists, grabe na yung kanilang exploration, grabe na yung mga researches nila diyan sa himpapawid o diyan sa atmosphere ng outer space. Until now, they cannot reach the end of the universe. They cannot count by numbering all those nandyan sa kalangitan. Ganon ang description ng Diyos. They cannot be numbered. Pero actually, i-consider natin, siya lang
ang gumawa ng wonders works. Siya lang, wala nang iba. Kasi siya yung originator nitong lahat. Amen? Praise the Lord. Karapat dapat lang siyang sambahin, karapat dapat lang siyang dakilain, karapat dapat lang tayo mag-submit dyan sa Kanya. Kasi siya lang talaga. Basahin pa natin ang Job 5:9. Praise the Lord. Which doeth great things and unsearchable, marvelous things without number. Yes, ang dami pang mga gawaan Diyos na hindi pa kayang i-search. Yan lang ang mga nandyan sa ilalim ng dagat. Until now, until now. Nakakakita pa sila ng mga creatures dyan na hindi pa nakikita simulat sa Paul. Ngayon pa lang nila nakita. Because there are so much down under the water na hindi pa alam ng mga tao, hindi pa nakita ng mga tao. Ano pa kaya ang kalangitan? Ano pa kaya ang heavens? Unsearchable sila, kumbaga pa. Marvelous things without number. Bakit without number? There is no such computer or calculator that can content the so-called digits na gagamitin. Napakala. Without number, hindi kayang bilangin. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos na itong ating nalalaman sa mundo na kaya nating i-recall mga bagay na ginawa ng Diyos. Kung tutuusin natin ito, konti pa lang yan na ating nalalaman. They are not yet the entire things na ginawa ng Diyos. Kunti pa lang yan. Maliit pa lang yan. Yung sabi ng mga scientists na there are millions, there are billions, there are trillions. Creatures of God na ating pwedeng masilayan dyan sa kalangitan. Actually, kaunti pa lang yan na number na yan. Kunti pa lang yan. Ganun ba, Pastor? Di ba? Billion, trillion, di ba? Sobrang dami na yan. Kaunti parang din yan. Sa mga nilalang ng Diyos, kung tutuusin. Baka wala pang salita na magamit na word. Ano bang una? From 0 tayo. Magsimula tayo sa 1. Tapos patungo sa tens. Patungo sa hundreds. Patungo sa thousands. Patungo sa millions. Patungo sa billions. Patungo sa billions, trillion, quadrillion, quintillion. Wala pang salita na na-discover ang tao na anong tawag dyan sa ganong digits. Higit pa dyan ang mga nilalang ng Diyos. Yung ating mga nalalaman, naririnig, kaunti pa lang yan. Praise the Lord. Basahin natin. Job 26:14. Praise the Lord. Lo, these are parts of his ways, but how little are a portion is heard of him, but the thunder of his power, who can understand? Yes. Tingnan mo, Lo, these are parts of his ways, but how little or a portion is heard of him? Kunti lang. Portion lang yung narinig natin pertaining his creatures, pertaining the universe, pertaining the things that are on earth. They are just portion. At little, kunti lang. Imagine that. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Napakarami pang bagay na someday, somehow, pag makarating na tayo sa Kanyang kaharian, baka lalo tayo ma-amaze, lalo tayong masindak sa sobrang wonderful, sobrang beautiful, sobrang
Ay, grabe. Kaya nga ang mga creatures doon, endless, giving praise and glory to God. Endless, 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 non-stop, non-stop, non-stop. Dahil sa sobrang dami. Kaya salamat tayo sa ating Panginoon Diyos na minsan man din, i-consider naman din natin yung kanyang kadakilahan, yung kanyang kapangyarihan. Bakit? Anong purpose nito? Para siya lang yung worthy na ating una, paniwalaan dahil He is the truth. Mag-ingat tayo sa falsehood ni Satanas na maghatid sa atin sa kapahamakan. Ikalawa, siya yung naglalang sa atin. Kung wala siya, wala tayo. Hindi tayo naging ganito. So saan pa pala tayo maniniwala? Saan pa pala tayo pupuri? Di ba doon sa Diyos? Tapos nagbigay na ng Diyos ng mga ehimplo. Yung mga nilalang niya sa langit who remain loyal and faithful, they are being rewarded. They are being blessed by God. Hanggang ngayon, they enjoy in the presence of God. You look at those na nagrebelde. Look at those who do not recognize and worship their Creator and obey their Creator. Ano nangyari sa kanila? Short term, naalis sila doon. Ano pa? They are reserved for eternal damnation. Yan ang atin dapat i-consider. So, dito tayo ngayon, kasi hindi pa naman tayo nakarating sa kaharian ng Diyos. Hindi pa naman tayo hinatulan ng Diyos. So, wag na tayong umalis at mag-focus sa ginawa ng Diyos sa atin na pagliligtas. Sa ginawa ng Diyos sa atin na katuwiran. No? Yung salvation tsaka yung righteousness na yan. Atin na yang baunin sa buong buhay natin hanggang sa ating kamatayan o hanggang sa pagbalik ni Jesus Christ. Kasi yan yung magdudugtong sa atin sa eternal glory of God. Kasi kung wala yan, hindi yan hinatid ng Diyos dito. Hindi yan hinatid ni Lord Jesus Christ dito sa buhay natin. Wala. Beholder lang tayo, observer lang tayo sa mga nilalang ng Diyos. But yet, we are not part of it. Wala rin. Useless din. Pero, imagine that. Maliban sa mga nilalang ng Diyos, isa tayo ng mga nilalang ng Diyos, ikinaligaya ng Diyos, ikinasaya ng Diyos na you are part of this forever things, eternal glory. Pero dadaan ka ng salvation through righteousness of God. O kaya, yan ang dapat nating tutukan na huwag tayong mawala dyan. Yan din yung ating ihahayag sa mga tao dahil napaka-importante niyan. This is how we serve the people of the world. Declare His righteousness. Declare His salvation. Praise the Lord. Basahin natin. Psalm 71 verse 15. Praise the Lord. My mouth shall show forth thy righteousness and thy salvation all the day, for I know not the numbers thereof. Yes, we don't know the numbers of our days here on earth, how long it will take, hanggang kailan tayo mabubuhay sa sanglibutang ito. At habang nabubuhay tayo, let us declare His righteousness. Let us declare His salvation because we do not know how long. Si Lord Jesus Christ nga, ilang taon lang siya dito sa lupa. 33 and a half. Tapos nag-full blast pa siya sa ministry niya after he reached at the age of 30. So ang maximum ministry niya, it is within the span of 3 and a half. Yung 12 years old siya, onward, wala nang nakita doon kung saan siya. Anong lugar siya, anong activities niya. Hindi na doon gi-emphasize dahil sa sobrang ikli lang ng buhay ng tao. Kaya sa buhay natin, focus tayo sa righteousness at sa salvation ng Diyos. Kasi habang tayo ay nagpapatuloy sa ating Panginoong Hesukristo, we discover more deeper things. We discover more wonderful things sa buhay natin. Let us therefore, kung ang mga tanim sa sanglibutang ito, kailangan ng abono,
Kailangan i-cultivate, kailangan diligan para mag-grow. Ganon din tayo sa buhay natin. Habang nabubuhay tayo for a short term, let us cultivate, let us dilig yung ating knowledge, yung ating wisdom na galing sa Diyos. I-cultivate natin ito. Let us grow, let us increase para malayo sa atin ang baka ma-overtake yung masamang espiritu ba? Sa katusoan ng dyablo, baka ma-overtake yung ating kaalaman. Kaya nga sabi diyan, mahirap. Huwag tayong magkulang sa knowledge of God. No? Huwag tayong magkulang. My people are destroyed for lack of knowledge. Why? If you lack knowledge, Satan will overcome you. Satan will, tinatawag na, lalampasan ka ng dyablo. Tataluhin ka ng dyablo. Madideceive ka ng dyablo because you have no enough knowledge to surpass the devil. Kaya, anong sinabi dito? Basahin natin. Psalms 92 verse 5. Praise the Lord. O Lord, how great are thy works, and thy thoughts are very deep. Yes, napakadakila ng iyong mga gawa at ang iyong mga kaisipan, napakalalim nila. So, it is our time to explore the great works of His hands. Let us explore His thoughts toward us. No? Explore natin ito by praying. Explore natin ito by asking God for more knowledge and wisdom. Explore natin ito by searching the Holy Scriptures. Ang dami pa nating hindi pa na lalaman, napakalalim talaga ng kaisipan at gawa ng ating Panginoong Diyos. Unending ito, sabihin ko po sa inyo. Basahin pa natin. Psalms 139 verse 6. Praise the Lord. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain unto it. Yes, such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain unto it. Grabe. At mas maganda na magkaroon tayo ng increase of knowledge and wisdom dyan sa ating buhay na Diyos. Para sa ganon, we are knowledgeable. What will be our future? What will be our status someday? Alam natin. Para hindi natin ito maliitin, tapos mas malaki pa ang tingin natin sa tukso ng dyablo, mas malaki pa ang ino-offer ng dyablo sa atin. O, tingnan mo si Lord Jesus. Imagine that, sabi ng dyablo sa kanya. And the spirit of Satan brought Jesus on the top of the exceeding high mountain. We don't know kung saan yun nabundok. Basta doon yan sa Jerusalem banda. Sabi ng dyablo sa kanya, look at the city. Bigay ko lahat yan sa iyo. Yung kayamanan, lahat. Hindi yan binigyan ng ni Lord Jesus Christ. Nirebuke pa siya ni Lord Jesus Christ. Thou shalt not tempt the Lord thy God, and only worship the Lord thy God. Wala. O kaya ganun sa buhay natin. Because Jesus Himself is God, and He knows everything. At gusto ng Diyos ipa-impart sa atin ang Kanyang riches, ang Kanyang knowledge, ang Kanyang wisdom, para hindi tayo kayang utuin ni Satanas. Hindi tayo kayang lukuhin ng dyablo. Hindi tayo kayang i-move ng masamang spirito. At lagi nating, yun na nga, i-cultivate natin, abunuhan natin, diligan natin ang ating knowledge, wisdom, para lalo tayong mag-grow, lalo tayong titibay. Basahin natin. Psalms 139, 17 and 18. Praise the Lord. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them.
If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Yes. Imagine that. Lahat ng mga pag-iisip mo, this is pertaining not here on earth. Yung pag-iisip ng Diyos dito sa atin sa mundo, ang name-mention dyan, enough na makakain tayo, enough na makadamit tayo, enough na may shelter tayo. That's all. Pero yung iniisip ng Diyos for our eternal destiny, yun, nandoon yung sobrang dami na mga benepisyo na bibigay niya sa atin. Kaya nga ang advice ni Lord Jesus Christ, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Ang ibig sabihin ni Lord Jesus Christ, there are so much for your benefits, there are so much for your goodness, for your riches, for your glory. Lahat-lahat. Na hindi mo nyo kayang sukatin at bilangin. Unahin nyo yan. At dito sukat na sa kaunting panahon, enough na, kontento na kayo. Makakain, mabuhay ng kaunti, makabahay, makaserbisyo sa tao. Ganun. Ang gusto ng ating Panginoon Diyos. Pero yung bagay doon sa kanyang kaharian, nandoon ang nakaimbak na hindi mo kayang bilangin. How precious also are thy thoughts toward me, O God, how great is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, what do you mean when I am awake? Pag natulog ka, you are already dead. Sa resurrection, you are being awake. I am still with you. Hindi ka na-displace. Pag after resurrection, you are with Him. The Bible says you are forever with Him. Praise the Lord. Second death has no longer your concern. Di mo na concern second death. Saved ka na eh. Pag ginising ka ng Diyos sa first resurrection, nakasama ka. Sigurado yan. You are forever with Him. Yan ang ating tingnan. Yan ang ating laging isipin. At saka kung saan man tayo i-lead ng ating Panginoong Diyos. Sunod lang tayo. Huwag kang mag-murmur, huwag kang mag-complain. Alaala mo yung si King Zedekiah. It was in his days na dalhin sila sa Babylonia. Tapos sabi ng Diyos through the mouth of prophet Jeremiah, sumama sila sa mga Chaldeans papuntang Babylonia. Itong Jerusalem, hindi ito masisira. Pero, kung hindi kayo sasama, itong Jerusalem, masusunog ito. At sabihin mo yung hari, pag hindi siya magsunod sa akin, mabubulag siya at mamamatay siya sa harapan ng kanyang pamilya. At lahat ng pamilya niya mamamatay. At itong Jerusalem, masusunog ito. Para sa hari, dapat naniwala na lang siya. Dapat sumunod na lang siya if he believed God. Kaso, mas nakinig pa siya doon sa mga advisor niya na hindi naniwala sa propeta ng Diyos. Who hate Prophet Jeremiah. Gusto nilang patayin si Prophet Jeremiah kasi, kumbaga pa, hindi nila masakayan yung revelation ng Diyos na ipapagawa sa kanila. Paano? Wala silang faith sa Diyos. Wala silang trust sa Diyos. Tayo, mga anak ng Diyos, sa buhay natin, napakahalaga yung relasyon natin sa Kanya, na never oppose God. Kahit nagsabi na ang Diyos na magandang statement, kung sakali man sila makarating sa Babylonia, merong statement ang Diyos na napakabuti para sa kanila. Ni-reject nila yan. Ayaw nilang paniwalaan, basahin natin yan.
Jeremiah 29:11. Praise the Lord. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. He is referring their lives while in Babylon. Ang sabi ng Diyos, I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Ano palang purpose ng Diyos? Bakit dadalhin sila doon sa mga Chaldeans, doon sa Babylonia? For what? That God might bring His salvation to the outside race of people of Israel. O, di ba anong nangyari? What expected end? Di ba? Na-promote ang mga children of God doon, Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel, at nakilala ang Diyos. Nakilala ang Diyos doon. God is being well known. No, well known. Yung hari na worshiper of idol, na-recognize niya ang totoong Diyos. Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego. Praise the Lord. Yung Nebuchadnezzar, imagine, gumawa ng sariling revolto para sambahin siya. Na-realize niya ang katotohanan. Na-enlighten siya. Kaya, ganun sa buhay po natin, napakalalim. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating version. Alam mo, ang makapahamak sa tao, makapalayo sa tao sa Diyos, yung gagawa ka ng sarili mong version. Si Lucifer, gumawa pa kasi ng sariling version. Di ba nawala? Yung mga tao dito sa panahon bago nagbaha, gumawa sila ng sariling version. Yung sa Sodom and Gomorrah, gumawa sila ng sariling version. O ngayon, anong version ngayon ginagawa ng mga tao? Example na lang, marriage. Marriage which God instituted or God established. It is a union of man and woman. Anong version ng mga tao ngayon? Ano na ang mga kasal ngayon na ginagawa sa ibang bansa? Minsan dito gumagaya-gaya yung mga Pilipino. Lalaki-lalaki, kinakasal. Babae-babae, kinakasal. Lalaki-lalaki, nagsisiping. Babae-babae, nagsisiping. Anong ibig sabihin yan? They are creating their own inventions. Yun ang masaklap. Basahin natin yan. Ecclesiastes 7:29. Praise the Lord. Lo, this only have I found, that God hath made man upright, but they have sought out many inventions. Yan. Tingnan mo. Ginawa talaga ng Diyos ang tao upright. O, ganito ang kasal ha. Man and woman. Upright. Kasi ang purpose ko niyan, you might produce more people. Oh, that is upright. Ang ginagawa ngayon ng mga tao, gumagawa ng nag-invento ba? Doing and creating something that is different from the ways of God. Ay sino ngayon ang nagpakana niyan? Ang dyablo. Sino pala nag-start ng invention na yan? Si Satanas. Ano palang invention ni Satanas doon sa langit? He would let God come down from His throne and I will be sitting on His throne. Yan, invention ni Satanas yan. So yung mga inventions ngayon ng mga tao sa sanglibutan ito, dikta yan ng dyablo. At yung inventions na yan na salungat sa will of God, salungat sa plan of God, when in fact, ang plan ng Diyos, napakaganda. Ang plan ng Diyos sa tao, yung thoughts ng Diyos sa tao, napakaganda. Wala ka talagang makitang ikakasama. Uprightness talaga. Kaso itong dyablo, masyadong matatawag nating inventor talaga siya. Ikinapahamak. Bakit yung mga inventions ng mga tao dito sa mundo? Nagpaalit ba ng galit sa Diyos? Yes. Kasi tumataliwas sila.
sa ways ng Diyos. Basahin natin. Psalms 106 verse 39. Praise the Lord. Thus were they defiled with their own works, and went a-warring with their own inventions. Yan. Nalihis tuloy sila sa kanilang mga inventions. Ano ba inventions ngayon? Rami. Ginagawa nila yung babae, nilalagyan ng male organs. Yun namang lalaki, nilalagyan ng female organs. Inventions na kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. At ina-accept na ang relationship with same-sex. Wala, hindi yan. Nung una pa yan, kung basahin natin ang Bible, they are detestable. They are subject to be burned and to be killed by the judgment of God. Mercy lang ng Diyos, hindi kaagad hinatulan. Kaya nga ang sinabi dyan sa Bible, because the judgment of God is not executed immediately, therefore the heart of man is set to do evil. Grabe. Kaya, kailangan talaga ang gospel. The righteousness and the salvation of God must be proclaimed daily kung maaari lang. Araw-araw natin yang ihayag sa mundo ito. So, anong nangyari? Pag sinabing they went a-warring with their own inventions, ano you know word war? War, that is another word of prostitution. Prostitution that is immoral in the eyes of God. So, nakaka-trigger yan sa galit ng Diyos. That is a provocation. Basahin natin. Psalms 106 verse 29. Praise the Lord. Thus they provoke him to anger with their inventions, and the plague break in upon them. See? Thus they provoke him to anger with their inventions. Ayaw pa kasing magpasubmit na lang, ayaw pa kasing naniwala, ayaw pa kasing magsunod sa commandments, sa laws ng ating Panginoong Diyos. Gagawa pa kasi ng different, gagawa pa kasi ng inventions. Pag sinabing inventions, you are doing something that is unique, that is different. Pero, papunta naman sa kapahamakan. Walang problema yung invention ng eroplano, invention ng barko, invention ng mga communication system, as long as gamitin natin yan for the Lord's glory and for our good communication. Pero kung mag-invento ka na, gagamitin mo yung mga gadgets na yan, ilihis mo yung daan mo sa daan ng Diyos, ay iba na yun. Kaya itong inventions, creating different from the ways of God. Maimpirno tayo dyan. Last verse, basahin natin. Psalms 99 verse 8. Praise the Lord. Thou answerest them, O Lord, our God. Thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions. See? Kita mo? May poot ang Diyos sa mga inventions ng tao, and yet, He is still willing to forgive anyone that would come to Him in repentance. Kaya huwag tayo huminto, mag-proclaim ng gospel ng Diyos among the sinners, among the people who are wicked in the eyes of God. Bakit? Because once upon a time, we were like them. Kaya pasalamat tayo sa Diyos, purihin natin ang Diyos, na kailangan din natin lagi i-recall, i-review, i-consider yung greatness ng Diyos na hindi kayang bilangin at yung kanyang thoughts toward us. They are so precious. Para sa ganon, huwag na nating subukin pang humiwalay sa Kanya. Huwag na nating subukin pang magpalayo sa Kanya. Diyan na tayo sa Kanya. Liligaya. Diyan na tayo sa Kanya. Maliligtas. At napakaraming benefits ang ating maangkin sa Kanya. Huwag tayong sumalungat sa Diyos. Don't invent
different from the ways of God. Huwag ka na mag-invento sa iba sa pamamaraan ng Diyos. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Hallelujah.